Tara, mag-chicken binakol naman tayo. Para siyang tinola pero coconut water yung gamit. Meron nga akong chicken wings dito. Siguro mga lampas ng 500 grams yan. Tapos tinimplahan ko lang ng patis at saka ng paminta yan. Minikos-mikos ko and then marinade natin. Wala akong dahon ng sili pero at least meron tayong malunggay dito. Wag nyo sana akong i-bash kung paano ko himayin to. Hindi ko na yan binili mga pre kasi meron kaming tanim na malunggay eh. Next naman is yung papaya. Masyado tong malaki kaya hinati ko sa gitna tapos tinanggal ko lang yung mga buto. Nakatipid na naman nga tayo kasi pinitas ko lang yan sa likod namin eh. Siguro kaya din ako nahilig sa pagluluto. Mula kasi nung bata ako, pinapabayaan lang kami ni mama na manood sa kanya magluto. Syempre, lagi pa rin present dyan yung bawang tsaka sibuyas. Ito namang tanglad, pinukpok ko sa likod ng kutsilyo para pag ginisa, lumabas yung lasa. Kinuha ko nga lang yan sa bakuran. Oops, yung luya nga pala, muntik makalimutan. Tapos ipan-fry na nga pala natin tong mga manok natin. Ipapa-brown lang natin yung both side niya and then hanguin na natin siya. Tabi lang natin saglit. Then, igisa na natin dito yung tanglad at saka yung luya. Sunod natin yung bawang at saka sibuyas. Tapos igisa natin hanggang sa bumango na yan. Ibalik lang natin yung mga manok dito and then ibubusan na natin yung coconut water. Mas maganda kung puro talaga kagaya ng gagawin ko. As in walang halong tubig para mas manuot yung lasa. Palambutin lang natin yan. Kapag medyo malambot na yan, babaligtarin ko lang itong mga manok na to. Ilagay na natin dito yung papaya para pag naluto yung manok, sakto malambot na rin yung papaya. Tinikman ko at kulang pa yan sa paminta at saka patis. Konti lang para hindi matabunan yung lasa ng buko and then add na rin natin dito yung buko meat. Kakatawa nga kasi hindi ko pala nagupit yan, ang laki. Sa point na to, luto na nga yung manok natin and malambot na rin yung papaya. Ginupit ko na rin yung buko kaya naman sa inyo eh. Nilagay ko na rin pala yung malunggay dito. Medyo nilubog-lubog ko lang para mas mabilis din siyang maluto at lumambot. After 2 minutes, ayun, naluto na yung ating chicken binakol. Itong dish na to, grabe, sobrang masasabi ko na comfort food talaga siya. Ito na po yung ating chicken binakol mga pre. Yun o. Gutom na ako. Tapos, naglagay ako sabaw dito. So, usawa natin is patis mansi na may sili. May natin to sili. Ikaw lang kung magkakamay ako. Magkamay na lang siguro. Yan. Muna tayong sabaw. Hap talaga ng sabaw. Pag kasi sabaw ng buko mga pre, sarap. Hindi ko ma-explain eh. Lasa niya is manamis-namis na may konting alat kasi hindi naman natin dinamihan yung patis kasi masasawa naman tayo. Hindi natin mararamdaman na binakol siya kung mas lamang yung alat. Isaw-sawa naman eh. Okay lang yun. Buko. Kanin natin buhaghag. Chicken wings. Sarap. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung binakol ko o anong lugar. Pero grabe, the best kung saan man nagsimula.
Sarap. Sarap ng sabaw. Parang nakaka-relax. May tanglad din kasi eh. Guys, magtanim kayo ng tanglad sa bakuran nyo. Kahit sa paso lang, tutubo naman yung tanglad. Ay, ay. Ito yung sumasapal sa wings eh, no? Katabi kasi ito ng breast eh. Na parang part na ng breast yun.
Hirap ng kamay. Parang peke ka mo yung ano, labuyo. Labas-labas na yung buto pero di ganun kaanghang. Ginawa kayong malambot na buto. Sana gusto niyo niluto natin. And itry niyo siya at sana itry niyo siya na hindi kayo nag-add ng water. Mas maganda kung pure coconut water yung gamit niyo kasi nanunuot talaga dun sa laman ng manok yung lasa. Tsaka ang sarap ng sabaw. Huwag niyo na rin ganong alatan kasi sa sausawan, ayun nga, pwede naman kayo doon bumawi para maramdaman niyo talaga yung pagkabinakol niya. Yun lamang. See you again sa next video. Ay, follow niyo pala ako sa TikTok tsaka sa Facebook.